17, no? Atong pasahon ni sa dungan manindog tatanan isip sa pagtahod nato sa pulong sa Ginoo. Basahon nato ha sa mga basa na mga wondering ato ning basahon kining pulong sa Ginoo. Atong dunganan sa pagbasa ang sulat ni Juan 21:15 hangtod sa 17 o ang pulong sa Ginoo nag-ingon, humaan nila pangaon nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Kinatanan basa. Simeon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Labaw sa paghigugma ni mo ni mga butanga? Siya mitubag, oo, Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingot kaniya, pati mana ang ako mga karnero. Kunya mingon usab si Jesus kaniya, Simeon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Simeon mitubag, usab, oo, Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, pati mana ang ako mga karnero. Next. Unya sa katulog higayon, si Jesus mingon, Simeon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubok tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa katulog higayon, gihigugma mo ba ako? Ug si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, pati mana ang ako mga karnero. Naghaputa sa makadiyot. Ginoo, salamat kayo sa imong pulong. May pangapit ka namin karon. Kining pulong, among ila, matinud-anon, gamhanan, ug imong pulong Ginoo, mo'y na otoridad sa among kinabuhi. Kining katnaa, among gi-welcome imong padayon ng presensya, uban sa balang espiritu. Among gipadlong buhat sa tanang sa away dapita, nga wala di siya makapasinumok din sa pangalan ni Jesus, salamat Lord ng imong gikural ng lugar Ginoo sa aming hamiling dugo. Amen. I pray Father God and I command angel o God, yung mga anghel Ginoo magabantay the four corners Ginoo, ining lugar Ginoo nga wala mo balda magsinamok sa buluhaton Ginoo, labi na sa pagpaabot sa iyong pulong. Lord, abrihi ang dalunggan o kasing-kasing namo Ginoo, handom aron sa pagpaminaw sa imong pulong Ginoo. Kay imong pulong may pagkaon sa espirituhanon na bahin Ginoo. Sama sa physical Ginoo, dili na pagkanon Ginoo. Sulod sa usa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw, ug sa sulod sa pipila ka adlaw Ginoo. Mahimo maluya ug mamatay ang among lawas Ginoo. Lord, salamat imong pulong mo di pagkaon sa espirituhanon na bahin. Salamat sa imong katawhan Ginoo nga andam manalingog sa imong pulong panalangin mo ta sa Ginoo ug tugyan na mo ang tanan diha kanimo, ipaubos na mo ang kagalingon Ginoo diha kanimo. Kining tanan ng salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapalingod ang tanan. Okay. Ngayon sa kapangutana na nag-ingon, do you consider yourself as a Christian? Okay? Ino ba gila ay mong kaugalingon isip mga Kristohanon? Okay? Ang Kristohanon is gitawag ang usa ka tawo nga Kristohanon kung siya may relasyon sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, o nagsimba sa Ginoo. Hello. Mutana ta. Mga Kristohanon ba ta? Amen. Hello. Kay gisulat sa Biblia nga ang mga tawhan sa Ginoo gitawag sila mga Christian or Kristohanon. Christ, kanang Christian, di ba? Natawo niyo, Christ is in me. Kristohanon ta. Si Kristo anaa kanato. So, nayo sa kapangutana, ikaduhang pangutana, sayo matubagon ang permerong pangutana. Ang ikaduhang pangutana, muni siya medyo bugat-bugat. Tungod kay diha sa atong pagkakristohanon na ay mga kitawag nga responsibilidad nga atong mga barugan. Okay? Responsibilidad. Sama ra guna sa ginikanan. Kung ikaw usa ka ginikanan, responsibilidad nimo nga imong atimanon, amumahon, pakanon, kutob sa imong kaya, kay kumitado ka sa imong mga anak o sa imong pamilya nga kanang mga responsibilidad. Amen? So kung ato lang tawon, ang Ginoo committed kaayo sa matag adlaw nato. Di ba kung ang Ginoo dili committed sa atuha, unsa may tabo nato, pasagda na kita sa Ginoo. Mahimo siya nga Ginoo nga dili maayo
kung iyang pasagdan ang Ginoo. I mean, ang tao. Pero ang Ginoo, kung ang tao na to, maayo gyud kaayo. Di ba, na sa kanta, God is good all the time. And all the time, God is good. Dili na to kalimod nga ang Ginoo committed gyud kanato. Amen? So ang pangutana diri dapita, are we committed to the Lord? Na committed ba ta sa Ginoo? Alam mo sa slide, di ba? Ang pinaka-nindot nga illustration about commitment is kini. Kung sa mga inyo mauna-unaan, kung makita nyo ni. Wedding ring. Hello? Kung sa mga una-unaan ninyo, kung makita ninyo ni nga picture. Kasal. Kung sa mga una-unaan ninyo? Kumbira? Kumbira gini. Dako gini kumbira. Kaya naman. Diba? Kung inyo makita ang duha ka ring, usa na ginanambot sa una-una, dili kumbira kung dili kasal. Diba? Diha sa kasal, diha to ma-witness ang pakigsaan or commitment sa babae o sa lalaki. Okay. So, nagutapa mong ganyan yan, nindot yan, no? Saan mo ni? Till death. Till death do us part. Okay. Hinta, no? Pero kabalo ka, tungod sa sistema sa kalibutan karon, ginapromote na po nila ang mga butang nga makaguba sa kaminyoon, which is lisod kayo. Pero ang design gyud sa Ginoo, gyud sa kaminyoon, mao gyud ang commitment bisan pa sa kamatayon. Ingana gyud dapat. Pero subo pa malandumon na ay mga sitwasyon karon nahitabo nga ingana. Pero gusto na ako karon nga masabtan nato nga ang Ginoo committed na to. So naatay responsibilidad diha sa Ginoo to commit diha sa iya. Amen? Amen. Hinay lagi no? Ay kusog-kusog bro. Okay. Okay, pareho ko. Okay, tara. Okay. Okay. Akong tema karon is this. Di ba kining word nga yes? Yes for the Lord. Di ba kanang yes? Ato ginamadunggan sa lain-lain nga bahin. Nagasimbolo ka ng yes o commitment. Di ba? Sa kaslon, ang bana o ang babae o lalaki, sa pari man, sa ministro man, sa pastor man, sa mayor man, sa huwis man na, o pangutano na sila sa ilang commitment, unsa ingon nila? Yes, Father. Yes, Pastor. Yes, Mayor. Di ba? Yes is means being agree ka sa imuang pakigsaad ana nga commitment. Amen? Amen. So diha maigsuon. Atong balikon na kita maigsuon gibuhat ta sa Ginoo. Gibumol ta sa Ginoo sa iyang panagway. Ano sa pinakadako nga rason nga gibuhat pa ta, gibuhi pa ta sa Ginoo, gihatagan pa ta tingog, gihatagan pa ta kusog, gihatagan pa ta sa Ginoo og maayong panglawas. Di na to kalimtan nga gihatagan ta sa tanan sa Ginoo, gisangkapan ta aron sa pagsimba ug pagdayeg diha kaniya. Amen? Amen. Hello. Amen. Kaya nga naman, kinsa may tag-iya diha to giginhawa? Kinsa may tag-iya sa atong kusog? Kinsa may tag-iya sa tanan nga atong gipahimuslan karon? Dili man kita. Gitawag ra tag tinugyanan. Mo na may igsuon nga dapat natong balikon sa pagunahuna nga dapat nato nga asuyon pag-ayo, hunahon pag-ayo. Lalo kaya kung gigamit ng word, asuyon. Nadunggan ron ako sa drama na sa una, asuyon. O hunahon pag-ayo. Pamalandungan pag-ayo. Nato. Diba? Usahay, kaya mag-worship ita, tapos iba ta sa Ginoo, dumot ta, kaya usahay, ma-realize nato, daghan ta kakulangon sa Ginoo. Amen? Amen. That is reality. Wala yung makaikyas, anak. Usahay kami mga pastor, usahay kami mga leaders, usahay kita. Sa matag higayon gyud, usahay dili ta matinud-anon sa Ginoo, usahay pakyas kita sa Ginoo. Apan hinungdom may igsuon, ang Ginoo wala kanya gihukman, wala kanya gi-judge kun dili kanunay tang gipahinungduman sa Ginoo. Anak, committed ko sa imo.
Akong gipangayo sa imo ang panahon nga igahin nimo para sa ako. Hello? Amen. Akong usbo na sa pag-istorya, na kining buluhato na, wala po ka-expect ani nga mahitabo ni, nga matawo ni, nari ginaplano, ni Kati, ni Nanay, pero lantaw na to na, kining buluhato na, usbo na ko, ang pinakadako nga rason ani, maugyod nga ang mga tao, aning palibot, niyong pamilya, mahibalik, mapaduol diha sa Ginoo, o mahibalik ang ilang relasyon, o maluwas sila sa kalayos eterno. Amen. Hello? Amen. Mao gina pinakarason na dili ingon na ala basig na ma-issue na dayon nagtukod na po ni kay basig bang kinira bang usahay magtukod og usa ka grupo ndok ingon na break nabigusyo na sila nangorta na sila no dili na mo'y reason na ang kalag mo'y gipangita sa Ginoo ining dapita. Imagine ang Biblia nagisgot kung ang usa ka kalag maluwas mabalik musimbag balik sa Ginoo, mga lagad balik diha sa Ginoo sa metabo. Ang Ginoo malipay, ang tibuok langit malipay, ang mga anghel sa kinatibukan, ang mga anghel sa langit daghan kaayo maglipay na sila. Tanan gina, uglabaw na ang Ginoo muna. Amen. Wa ba mo nasayad ang pinaka reason gid ana. Dili ingon nga ala nagugda ni sila na purlang relihiyon no. Religion is not a way to save people. Ang relihiyon dili makaluwas sa tao. Kundi ang relihiyon gamito lang na sa nga pamaagi aron mailhan ang Ginoo o aron makasimba ang tao. Kundi ang makaluwas sa Ginoo mao gyud si Ginoong Jesucristo nga mahibalik ang imong relasyon. Amen. Kumangutana ko sa inyo karon. Personally, kung ang Ginoo manuktok sa inyong kasing-kasing karon, mingon ba, anak, gimingaw na ko nimo. Unsa imong response? Diba, ang kamingaw, matagbaw lang na kung naay tao, mingon po, gimingaw po ko nimo. Hello? Amen. Kung bisag unsa imong kamingaw sa usa ka tawo, unya dili na mo response ang gimingaw ko nimo, mura ko kapuslanan. Mura ko effect, pero kung ang ingon gani ka, gimingaw ko nimo, di mo response mo na ta, ano, gigog ba, gimingaw po ko nimo. Sa may tabo, di ba lami? Okay. Kini nga word, yes, hatagan nato ni patulunan. Di ba? Kapila, gipangutana si Pedro sa Ginoo. Hindi niya, Pedro, gihigog ba ko nimo? Yes, Lord, gihigog man yun ka lang ko. Ati man ako mga karnero. Sa kaduhay gayon, Pedro, nahigog ba ka ako? Yes, Lord, gihigog man yun ka. Sa katulong panahon, mura na alinggugan si Pedro na unsa na kung si Jesus, oy, sige mo pangutana, amo-amo naman siguro ni. Diba, usay ka ng mga tao nga amuhon. Magbalik-balik ang istorya. Albi na ng mga idarana ka ng mga 90-80. Magbalik-balik ng istorya. Huwag kahumanan. Pero diri nga passage nga itong ipabalandungan sa John karon, givalidate sa Ginoo ang giingon ni Juan, ni Pedro, nga yes, Lord, gigugma ka nako. Unsa katinuod ang atong pag-ingon og yes. Kung maingon ko sa inyo karon, ang Ginoo manalangin kanatong tanan. Maingon yung tag, yes, Lord. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Meaning, may agree ka. You are agreeing to something na akong gisulti. So, muna akong hatagan na itong pagtulunan kining word na yes. Mubura kayo siya. Pero I believe, kini mulakra ni sa inyo ang mga huna-huna kasing-kasing. Mutapot ni silsil kini sa Ginoo. Kining word nga yes. Diba? Yes. Kung mabinaogon ka, yes, Lord. Namigabrip, yes, Lord. Akong objective, ani akong message is this. Okay? Palig lang ko. Ako Bisayao na lang na. Ang akong tinguha, ani nga mensahe, maog yun ang pagnasig sa mga Kristohanon na maglakaw, diha ni Kristo, diha sa ang pagtulunan, kung unsa ka importante o masabta
gibuhatan ang commitment nato diha kang Kristo. Imagine kung lang tawon ni wani nga cross, unsay mahuna-hunaan nimo ani? Maogyod si Ginoong Kristo. Iyang gipalansang iyang kaugalingon diha sa cross. Sa way pagtumili, nga naman, committed siya sa gibuhatan na kay ngano kung dili niya buhaton kanang butanga, wa gyoy mahitabo nga kaluwasan o kagawasan sa sala sa tawo o tanan may eterno. Gisanong ni Ginoong Kristo ang yes. Buhaton ako na bisan pa sa kalisod. Unaw-unaw na ito sa pangalaga na ito sa Ginoo. Bingabot na ba sa panahon nga gilutos mo pag-ayo, apakyunon mo? Ako nag-experience ko. Na-death threat, may tabok na ako. Tungod kay, nag-ministry ko sa Dipolog, naiusa ka batanon nga natapon sa mo sa grupo sa fellowship sa mga batanon kay na may basketball na fellowship. Wa ko kay balon di ay to siya nga Muslim gyud siya. Radical ang iyang mga ginikanan. Mga radical gani, grabe ka devoted kaayo sa ilaang religion. Nasuko pag-ayo ang iyang ginikanan ni ngano nga sunod-sunod magkamong gapil-apil magkaana mga anang mga punduka nga naamang kay relihiyon ani. Ibalo ba mo? Inan bantay ra gyud ang pastura na. 24 oras may labak kinhawa pa na. Inan ko niya na ay death threat. Namiabot kanako. Kaya naman nasuko ang iya ang ginikanan. Kaya nga nag-apil-apil siya sa buluhaton sa Ginoo ani nga pundok. Pero ako, kabalo ba mo? Siyempre kung tawhanon ka, mahadlok ka. Akong gidawat ka na kalisod. Kaya nga naman, kabahin naman sa pangalagad sa Ginoo. Lord, kung masay buhaton lang Ginoo, ikami na sayod. Kaya ba mo? Gisaywara rin ko sa Ginoo. Wala, gisaywara rin ko at tumatawan na. Kung unsa jud ko kalit-on day. Kung Ginoo kung buhaton na nila, praise the Lord. Pero yung barog ko, until such time, dingnan sila sa anak. Ma, dingnan sila. Ma, pa. Ganahan lagi ko sa ang pamaagi sa pagsimba kay magsayaw-sayaw sila dito. Murag, kaan kaya kong pagkanta sa Ginoo. Hikap sa Ginoo. Sa itong papangalagad sa Ginoo, wala pa rin siguro sa inyo karon nga mingabot sa punto na nanay life and death situation. Siguro, mingabot sa punto siguro sa papangalagad ninyo, nagkalisod-lisod mo, kung ano may financial, bugas, nag-utang-utang mo, ngayong anak, pero sultihan ko kamo. Kung magpadayon ka sa papangalagad sa Ginoo, bisan pag-unsa nga pagsulay o kalisod nga imo ang atubangon, tabangan o tabangan gid ka sa Ginoo. Amen. Amen. Papakan atong Ginoo na. Yes, Lord. Nabalo ba mo lisod kay kinabuhi sa pastor niyo? Tinuod pala. Akong nang gibalik niyo sa testimony, nag-mission mi sa Dipolog. Wa na mi makaon. 9 pesos na lang among gidala. Nami halaran nga ni. Luhod mi tubangan sa Ginoo. Ginoo. Wa na gyud makaon pamahaw ani. Fasting gini. Pero sa netabo, pagkaudto gibita may kanay birthday. Ipakaon mi sa Ginoo. Ipahatagan pag love gift, ipahatagan pa og balunan pag litson. Og pagkaon. See? Ang pagpangalagad sa Ginoo dili usahay sa tawagan na tamis o haruhay. Usahay na ay usahay nga kalisod, na ay usahay paglutos, kay nga na ang realidad sa pagngalaga nato sa Ginoo. Pati nung tumato ning kini commitment. Dapat nato ipasukad ang atong Kristohanon nga kinabuhi nga kita di ay committed sa Ginoo. Hello. Nani tay commitment sa Ginoo bisaad. Kaya wala ba mo? 15 years ago, pwede na akong kuhaon sa Ginoo akong kinabuhi. Pinaagi sa balatian. Nagigsaan ko sa Ginoo, gaatubang ko sa samin, naglanta ko sa kong paglingon. Lubong na akong mata, niwang na kain ko.
Di na ko mukaon. Excited ko sa Ginoo, Lord. Buhi up ako. Ngalagad ko nimo. So muni karon abot na mong 37 years. I-extend sa Ginoo akong kinabuhi tungod kay naa siya i-fulfill tungod nangalagad ko sa Ginoo karon kay committed ko sa Ginoo. Kanang commitment bitaw sa Ginoo. Kung may bisan pa ang pakalimot mo, ang Ginoo magpahinumdom ninyo. Nakalimot na ko, nag-enjoy na din ko, abot na to ko sa college, ato na ko sa Cebu na trabaho. Dito ko pahinumduman sa Ginoo, oy anak, natay saan, natay commitment na ko, mga lagad magkaka. Luhod ko sa Ginoo, ilakila ko, yes Lord. Okay. Walang naimon ko, alagad sa Ginoo, by the grace of God, nabot ko diri, wadamha, nakauban ta mo. Tungod kay, akong gi-acknowledge, balik ang pabalingon, Lord, wala imong grasya panalangin, patay na gito karon. Muna, I will commit my life in service. Para kanindot ayo imong kinabuhi may imong panalangin sa dagang katawan. Amen? Nag-research ko ng word nga yes. Mingingon ang dictionary. Inquire mo ko na. Ang word nga yes is meaning to express agreement. Or a person who agree everything that is said specifically. Diba? Kung unsa isulti nimo bahin sa kaminyon sa banag-asawa, di ba unsa agreement? Yes, Father. Yes, Pastor. Meaning, may agree ka sa tanan nga gisulti sa usa ka alagad sa Ginoo. Ingana din, yes. Pero atong usayon daan, atong relasyon, atong hinumduman, unsa atong gisudlan daw? Relihiyon o relasyon? Relasyon. Oh. Lain-lain tag mga relihiyon diri. May uban diri, siguro Roman Catholic. May uban, lain-laing grupo. May uban, pero natawa, ang pagkamaayo sa Ginoo. Gihimuan mo tagbabag sa Ginoo, kadi ka masimba tungod kay lain mo relihiyon? Wala. Giusa ta sa Ginoo, aning dapita sa lain-lain ang background sa itong relihiyon kung tungod kay nakasimba ta sa Ginoo tungod kay iyang gusto relasyon. Amen? Amen. Kay usay ang relihiyon mahimong babag sa pagsimba sa Ginoo. Moingon na din, ayaw mo pagsimba diha kay lahi man na sila tinuwan, lahi man na no. Lahi ba yung Bible ang gitudlo namo? Maura mang Biblia siguro. Amen. Amen. So muna may igsuon, gidala ta sa Ginoo ang dapita tungod kay maay gusto nga i-fulfill or gusto ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Gusto lang sa Ginoo mo agree ka, yes. So ako nang usayon na to ang relationship between master and servant. Di ba ang Ginoo, master man siya, kita siya master? Kita servant? Ang master is Ginoo, a person licensed to command. Ang tao na ikagahom sa pagsugod. Muna gitawag nga master or having authority in one another. Sa ani nga buluhaton, ang naay authority ani dili lang kami mga pastor kundi ang pulong sa Ginoo kay iyang ni sa Ginoo. Amen? Amen. Amen ba? So nataw na to na ang relationship between, hello ko next slide. Okay. Kisay master na to? Hello. Kisay master na to? Jesus. Jesus Christ. Master meaning may authority. Si Jesus Christ. Unsa man ta? Mga Servant. believers or mga servants sa Ginoo, alagad sa Ginoo. Alagad ba ta sa Ginoo? Amen. Amen? Kada pagsimba na to, it is a way of serving God. Usara sa pamaagi nga nangalagad ka sa Ginoo. Di ba, bibila siguro sa inyo, karon may nga kapoy man karon magpahulay ko. Pero ang tawa, ang gibuhat sa Ginoo, migahin mo og panahon sa Ginoo, gitalan niyo ang kagalingon, bisan pa namoy buhaton unta, pero ang Ginoo napahinumdom ninyo because nakita na to, we are called by the Lord. Kitawag ta sa Ginoo. Mga alagad ta sa Ginoo. Amen? Nagbuhat ko word study anang word na commitment. Isa na commitment para masabtan kay nato na. Okay? Kung natawo na sa Bible niyo, tun-an niyo na ako himasam ko sige basa sa Biblia from original translation amo man tukion pag-ayo
para kay ang pulong sa Ginoo. Hibalo mo ang rason ngano gituna na mo pag-ayo ni sa seminary ang pulong sa Ginoo para mapaabot ang mensahe sa Ginoo, pulong sa Ginoo nga maklaro ninyo. Amen. Amen. Di ba sa una bitang panahon nga ang Bible sa una Latin man to kasi makabasag Latin gamay ra. Magsabat-sabat na rin tawat ka hibalo unsay buot ipasabot. Pero diri wala nato gitago. Ang word nga commitment is gitawag na siya og paratiteme. Unsa Greek ba na siya? Wa na may kabuluhan pastor unsa ba na? Nataw na to unsay husay niya. Unsay buot pasabot niya na. Unsa ning verb sa English? Unsa ning verb? Sa mga eskwela, unsa na siya? Action word. Action word. Oh, this is part of speech. Kabahin siya sa kanang English na gani magkatun na kung ulo na kanang mga speech. Unsa na ang mga grammar diha. Kini verb, action word meaning pulong nga atong ikinabuhi. Amen. Amen. Dili lang taman nga atong nasabtan sa pulong kundi atong ikinabuhi. That is birth. Kining word nga commitment dili nato nasabtan sa tungunahuna kasing-kasing nahimo sa information kundi atong ikinabuhi. Amen. Diya sa tabang sa Ginoo. Amen. Amen. Muna ang word nga commitment, meaning to deposit, to entrust, to commit one's charge. Muna diya sa English pa na. Buot pasabot niya na, imong buhaton ang imong responsibilidad. Amen. Amen. Isip mga Kristohanon. Naiusa ka quotation nag-ingon diha, commitment is not an act, not a word. The Christian life, much more than just an insurance policy against hell, it is a way of life. It is a manner of living that demands commitment. Ang commitment di ay di lang pasabot na aron kita dili may perno, kundi kinabuhi na atong ikinabuhi. Amen? Amen ba? Amen. Oh. Tingnan ang husay. Isi pastor, in English jud gani. Ako mag-husay basta ko mga kuan pud mga English mo pero akong panikamutan pud nga mahusay pud sa atong pinulungan. Because some of you here, kaya mo ko mga makasabot mo pud mo. Sige. Naay mga prinsipyo nga itudlo nako sa inyo kabahin sa word nga yes. Naaday meaning ng word nga yes. Ready na mabuha na? Amen. Yes. Kanyong nasabtan, yes, yes naman. Meaning, nag-agree ka. Yes. Pero gikuhaan ako nag-message ka ng word nga yes. Okay? Naitulong ka punto na akong ipaabot sa inyo sa principle nga yes or commitment sa Ginoo. Usay na? Nata responsibilidad sa Ginoo. Amen? Amen. Okay. Number 1. Sa number 1, sa letter nga yes is why. Usay mo pasabutan na. Yell for the Lord. Kung sa Bisaya pa na, salig o pagtugyan diha sa Ginoo. Kaya pala mo, naay usa ka Bible character sa Old Testament nga na-bless kay ko sa iyang kinabuhi. Kung anyong basahon na sa Old Testament, naay gitawag lang diya og Job. Kailangan ng Job? Amen. Oh, si Job, ang mamaligyayo og ice cream nga lamig kaayo. Ito si Job ha? Si Job katong mamaligya og ganang taho nga lamig kaayo. Kini nga Job ay igsoon, Job ni nga naa sa Biblia. Amen? Amen. Oh, basi ko si Job, mo matugat tong kuan. Dili. Si Job ay igsoon, introduce nako sa wala pa nakaila. Si Job usa ka alagad sa Ginoo. Adunahan, moingon jud kang anaan na niya ang tanan. Maayo nga pamilya, maayo nga panginabuhian, dako og yuta, pero unsa nay tabo? Sa usa lang ka pamilok or sa kaadlaw nahanaw ang kaptangan. Una, namatay ang iyang anak. Ikaduha, nangamatay ang iyang mga hayop. Meaning, ang tanan nga naa niya nga gimahal niya pag-ayo nangawala. Siya na lang. Napa si mga amigo nga mga dili maayog influensya sa iya. Ingnan pa siya nga, tanawa man ka, nangalagad ka na ang Ginoo ninyo. Na unsay nagkabo nimo na, tungluhan na pa yung asawa na bilin. Tungluhan na ang Ginoo niyang lagaran. Diba?
Unsa kalisod ang naitabo sa kinabuhi ni Job? Imagine, nga mawala lagi ka sa kalibo. Nakasulay mo sa kalibo? Nawala na sa pitaka? Magsakit, iindugan? Hello? Amen. Sabon ba itong isang libuha pa to? Inyo kung ipasingutan, pag-ayon, nawala na kalit, di ba? Sudongon gini mo na, murag mabugat ni mo kasing-kasing. Pero what happened? Si Job, nawadan siya, og anak, o mga kaptangan, na yung asawa habilin, may ngumbo siya, yung asawa, tanawa ka, nangalagad mo ka sa Ginoo. Pero what happened? Wala naminaw si Job. May usa ka statement nga gibuhian ni Job sa Job chapter 1 verse 21. Nagingon siya, dingon diha siya diha. Bingon siya, "Natawo ako nga hubo." Ay kinsa may natawo nga na sinina na. Baba may kita nga puya nga na sinina na. Halo. Tanan naman siguro hubo. No? Hubo kita tanan. Tinuod kini. Unsa? Og mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang magbawi. Tanawa, dalaygon ang Dios. Dalaygon ang iyang ngalan. Tanawa, si Job taliwala sa iyang sitwasyon na aguman sa iyang kinabuhi, nagpadayon siya og pagsalig ug pagtugyan diha sa Ginoo. Amen. Hello. Muna may ikson, kita nagpuyo taning kalibutan nga puno sa problema ug pagsulay. Amen. Why makalikay anak? Samot na og duolon na ka sa kolektor kay naa kay gilindingan. Kakalikay anak, samot na og na sa tubangan ninyo sa inyong pertahan, nanuktok. Ayo. Paglantaw nimo na may buho inyong bitana. Uy. Ay inyong pertahan. Dali mo kanang lak. Uy. Upan mo ko ipawayad ani. May anak nimo. Ina, wala yung mama diri. Naka yung mama. Ang anak ko din tawon, abri sa pertahan. Ay, wala ka ba si mama dere? Ingon si mama. Wala daw siya dere. Nasakpan niya po. Nasinti mo doon. See, ang gusto na ko ipunto is this. Ang letter yes sa ang letter Y sa yes it means salig o pagtugyan diyan sa Ginoo. Amen. 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 Yes, mabalagat ta. Yes, mag-uulta. Yes, na ay mga pagsulay maabot sa itong kinabuhi. But one thing for sure, kung itugyan mo, isalig na sa Ginoo, ang Ginoo mutabang nimo. Amen. Amen. Usay ganin panahon kana usay imong mga kaila nga or mga kaaway pa nimo. Usay kana magiaway na ta kay namay Marites, Maricor, Marimar. Magiaway na diya sa balita. Dahil makabigil na dayon. Yung sa panahon, gamito po sila sa Ginoo sa pagtabang sa imong kawagon o sa imong pagsulay. Nga na, di ba? Lantawo na ito na may igsuon, baliko na ito na, hinumdumi kanunay. Kumuingong gagiyas sa Ginoo, ang letter Y nag-ingon, bingsalig ka o gitugyan nimo sa Ginoo. Amen! Amen. Pagpaka na itong Ginoo niya na. Hinumdumi na. Yes, meaning, gitugyan nimo. Ingon ang Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6. Unsa gingon diha? Atong basahon, 1, 2, 3, go! Salig sa Ginoo, sa bugos mo kasikasing, ayaw kayo pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton, tultulan kaniya sa matarong nga dalan. See, unsa keyword anak? Salig sa Ginoo. Meaning, yield to the Lord. Kung gamit, na may tao ang mahinabangon, ganahan kita, mabless kita. Pero remember, there is a God who will always help us. Amen? Amen. Bisan pa sa panahon nga maingon na kasing kagalingon. Have you experienced nga maingon na kasing kagalingon? Wala may nitabang na ako sa kong pagsulay. Di ba si bation nimo? Di ba mag-depress kay ka? Mag-ul kay ka? But remember, sa imo ang pag-inusara, anaa kanunay ang Ginoo na andam motabang kanimo. Amen. Amen. Ang gikinahanglan na niya is itugyan, isalig nimo ang tanan diha kaniya. Amen. Amen. Okay. Next, yell for the Lord, meaning, ngayon kag iya sa Ginoo, nagtugyan ka, meaning, usay pasabot na,
ang kompleto nga pagtugyan o pagsalig sa imong kinabuhi ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Kompleto. Dili bitaw pagduha-duha. Nga naman usahay dili nato dawat ang tabang sa Ginoo kay nga naman nagduha-duha ta. Ang gusto sa Ginoo, kung gusto ka masinati ang tabang sa Ginoo, then isalig ang tanan. Kompleto ang pagsalig. Amen? Amen ba? Amen. Amen ba? Dapat ba? Amen ba ba? Okay. Ikadua, sa letra, saan ang letra? E. E. Endure for the Lord. Ang word nga endure sa Bisaya pa, lahutay diha sa Ginoo. Lahutay. Diba? Naigiingon sa Biblia, ang dili mo lahutay, dili maangkon niya ang ganti sa Ginoo na nagtagad diha kaniya. Hello. Amen. Ingon ba ang Ginoo sa pagpangalagad nato? Muna usay ang tao dili ka reason out na dili siya ka pangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, nag-required ba ang Ginoo nga sa pagpangalagad nato niya kinahanglan adunahan ta? Hello? Eh. Di ba wala? Ang requirement sa Ginoo bisan pag wa kay gidala nga piso diha, bisan pa ang imong gisuot karon diha, dili maayo. Ang gusto sa Ginoo, imong oras o panahon, imong kasing-kasing, imong dadon diya sa Ginoo aron mo lahutay ka sa papangalagad sa Ginoo. Dili man ta kalahutay sa papangalagad sa Ginoo kung dili ta musalig sa Ginoo. Amen. Amen. Pareha gud sa usa kay nahan. Bisag usahay iya mga anak na mga ginikanan sa samot na daghan kay mga sakop, bisan pa ang iya mga anak dili tanan nga maayo na usay magpabadlong. Pero kay balubo mo, ang usa ka ginikanan ug inahan, wa dili na matters niya, mulahutay gyud na sa pagsabot, sa pagmaymay. Kaya naman muna ay ang kinaiya. Amen. Amen. Hello. Mulahutay. Usay mulahutay gyud. Napanalanginan ko atong nakahilak ko o gamay. Yan ay video nga gi-share sa ko sa Facebook, kila Kati. Nakapamalandong ko pag-ayo sa kung kagalingon ba. Nga nakaingon ko, Ginoo, salamat yun kaayo. Kaya ato nga video, nakita na ko ba, na ay usa ka amahan nga naguna sa bukid. Nakita man sila bandre, nagbaba pa sa iyang puya sa luyo. Naapay mga anak niya mga gagmay, nagunapag ayo dito karon na sila'y makaon. Nakaingon, Ginoo ko, kalisod sa ilang sitwasyon. Hikap ko. And maybe some of you here, nakita sa video. Related na to, diri nga natatay garbage, nga parenting. Nakaingon ko, Ginoo, salamat kayo, nga wala ko abot anang sitwasyon na. Laliman ka. Wa ko gahuna-una sila, wa pa sila katanong, gabungloy pa sila, gahuna-una kung sila makaon. Ang bata, ang imnon gyud na gatas, unsa kay imnon nga wala na may inahan. Nakapamalandong ko sa kong kaugalingon, Ginoo. Salamat kayo. Wala ko nag-abot anang puntuha. No? Kaya usay, sudo mo na, pamalandungan na ito nga sitwasyon na, makaingo nga Lord. Bisan pag nako'y problema karon, bisan pag mga problema ko karon, wala, bisan pag short ko karon sa akong kwarta, apan, naapaman ko, makaon. Naapaman ko'y balay. Naapaman ko'y kwarta, inapalit og bugas, og sudan. Hello? Amen. Pero gilantaw na ko ba, katong amahan na, wa sa choice. Yung lahutay yun siya. Kaya naman, dili niya kayang talikdan ang iyang mga anak nga walay makaon. Nanikamot siya. Kaya ba sa usa kamahan nga nagtawon niyang anak? Gawa ay makaon? Di ba? Buhaton yun sa tanan mga kinikanan, maamahan man ka, inahan man ka, makaapuhan man ka. Buhaton yun ang pamaagi. Kung ang tao na to, pamaagi nga mapakaon ang usak. Kay responsibility na, committed ka anak. Amen? Amen. Namalandong ko ito, Lord. Salamat
Salamat dito Ginoo. Pero salamat sa Ginoo nag-ampo po ni Antonia tabangan si tatay sa iyang sitwasyon tumid kay. Wala man ko'y nag-ampo ko itong gihikap mo damoy mo ako kasing-kasing mawraw may emosyonal at to galantaw. Ala no, inana gyud ang commitment. Bisan sa kalisod, willing to suffer tungod kay gihigugman ni mga tawanan. Amen. Amen. Mga samot na bata. Sabi no? Pero diha ni mo mapamatudan ang Ginoo dili mo biya. Kay pipila ng tao ni wala siguro to inong to gatas to mata pero gibuhay sa Ginoo. Amen. Inara ang Ginoo. Nakoy nailhan sa Cebu sa una. Nga siya tawag na napunitan sa basurahan. No, tungod na kay wala na barugan sa ginikanan ang ilang responsibilidad. So dito siya padulong sa basurahan. So naay usa kababae nga wala na single. Sa kanang siya tawag sa Bisaya anak. Karang dili ko bangkay. Kamao ko siguro tong inahana gibilin. Kani bata og gibilin magiyak-iyak man gina. So nakita niya gabi. Pakakita niya gaulan pa gito, luya kay sa bata, naulanan pa. Huwag buot itawon. Kaya kila. Ikuha niya. Gagato pag yung bangkaya, si tawag na, napag yung balatian. Kay dara naman siya, sa namin yun, nasa balatian, na diabetic. Kaya wala ba mo? Iya ang isalo ang katunga responsibilidad. Iya ang giatiman ang bata, gipa-eskwela, giamuman, taliwala sa sitwasyon nga nasa balatian, diabetic. Di ba nalin? May diabetic. Kaya ba mo? Minahutay siya sa pag-atiman ato nga bata. Kaya nga naman, dili niya kayang lantawon ang usa ka bata na walay inosente kaayo. Kung saan mo na paguna sa usa ka bata, di mo na, igo ra man mahilak, ayog pagkaon. Kato, gitestimony ito sa usa ka nailhan mo sa Cebu, nakaingon ko Ginoo, salamat no. Kaysa una, natawo ko, ospital man gyud. Pero wako mo di pampers, sa una, lampin pa man to. Kaya nung sa una, lampin po sa una pampers, ay, nagkaroon kay pampers. Meaning, ang pagpangalagad na to sa Ginoo, kung gusto ta, mahimot ta malinang ugod, we need to endure. Bulhotay ta. Amen. Dili na to tugutan ang mapagsulay sa itong kinabuhi nga muundang ta. Kaya naman, kung muundang ta, makatawa ang kaaway ang dautan. Pildi na ni. Gusto sa Ginoo, mulahutay ka, mupadayon ka. Sama sa usa ka runner sa marathon. Ang iyang mentality ana is to finish the race. Bisan pa og kapoy kaayo. Sila tatay Cesar, trabaho na sila diya. Init kayo, bugat kayo. Pero mulahutay sila sa pagtrabaho nga naman. Naa sila commitment, motivation sa ilang pagtrabaho. Amen? Amen. Amen. Yung trabaho ta sa Ginoo tungod para sa Ginoo. Amen. Amen. Muna, lahutay, tamang suon. Ingon si Apostol Pablo sa iyang sulat diya sa 2 Corinthians, hapit na ko. Ingon si Apostol Pablo, rather as a servant of God, we commend ourselves in every way in a great endurance through hardship. Diba? Nagtawag na ito na sa Bisaya. Bisaya lang, Bisaya ta. Bisaya. Kung sa ingon niya, suluguan kami sa Diyos, pinaagi sa mapailog, nag-antos. Maigsoon sa pagpangalagad na ito sa ginausay mo, antos ta. Pero ang Yahweh ragyudana, mamahimot ta malina, ugon sa itong kinabuhi, dili ta mundang, lahutay ta, padayon ta sa papangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, ang dag-anan nato, mao ang cross, mao si Kristo, mao ang kinabuhi, walay katapusan, nga giandam niya ka nato, ug mao, mga makauban nato siya. Di ba ta malipay na anak? Amen. Amen.
Kaya kung undang ka sa papangalagan sa Ginoo, diri ra kataman, dili ka kaabot sa ganghaan sa langit. Kung magmahay, nadayon ka. Moingon na ikaw. Napagmahay, naraba sa ulahi. Hello? Muna gidasig ta sa Ginoo, ang letter E, DSI, yes, is Endure. 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 Lahutay. Amen? Hindi ang katapad, igsuon, lahutay sa pangalagad sa Ginoo. Hello? Lahutay, declare. Lahutay ta. Kung ang mga tauhan sa Ginoo sa una, may lahutay sila. Niabot pa kanila sa punto nga gipakaon sila sa mga leon. Gihimo silang sulo. Gilansan sa cross, gidabdaban. May lahutay sila. Wala nila gibali ilang pisikal nga lawas kay kinasayod sila human aning yutaon nga lawas nga niya nato karon nay nagpaabot nga lawas nga dili madunot, dili madugta, mao ang kinabuhing walay katapusan, mo ang lawas nga makiguban kanato ni Ginoong Jesucristo. Muna may igsoon, mula hutay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Ayaw lang taway mong kawadon. Ayaw lang taway balatian. Ayaw lang taway mong problema. Kung dili tutok ka sa Ginoo, aron mo lahutay ka maigsuon. Kung malututok ka sa kilid ug sa wala, mabira ka, usahay, muundan ka sa papangalagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Mahutay ta maigsuon. Kaya ang Ginoo dili man ta niya pasaddan. Amen. Amen. Revelation chapter 14 verse 12 unsay nag-ingon diha? Atong basahon tanan, 1, 2, 3, go. Kinahanglan, mulahutay ang katawhan sa Diyos. Na sila nagtuman sa mga sugo sa Diyos o matinud-anon kang Kristo Jesus. Sa inyo na, kinahanglan nga Lahutay. mulahutay kita sa papangalagad sa Ginoo. Ang letter na E, endurance, is this. Ay, Oh, yes. yes. The Lord. Means padayon sa paglahutay sa papangalagad sa Ginoo bisan unsa nga sitwasyon o pagsulay sa imong kinabuhi. Bisan Amen. doon sa mga higayon. Tungod kay ang tao sa inyong palibot di na makaluwas. Only you and the Lord Jesus Christ will save us. Relasyon. Amen. Amen. Ato ta sa pinakalas. Napabata? Amen. Oh, dalion na to ni. Ato na ta sa pinakalas. Sa letrang S. Palayo ko, project list. Sa letrang S. Okay. Okay. Wala. Next. Iyop lang. Sa letrang S. Pinakalas. Okay. Wala diha? Nasa na diha? Okay. Okay, wala na diha? Okay. Practical, palihog lang sa kuha ng assist, no? Okay. Okay. Sa letrang S, mga igsuon, diyan ako i-rebuild na. Dito itong may projector man. I-off lang sa, dayon i-on dayon. Ay, i-close. Okay. Dapat na diya. Hallelujah, praise the Lord. Sa letrang S, mga igsuon, is Sir. Sir. Amen. Kung sa Bisaya na, klaro kayo. Pangalagad sa Ginoo. Oo. Amen. So ana pag-agree din nato sa Ginoo. Tanawa si Pedro gipangutana sa Ginoo, gihigugma baka bako nimo Pedro. Sa yes Lord, gihigugma ka nako. Pedro gihigugma bako ni. Ang letter S di ay means serve the Lord. Pangalagad sa Ginoo. Ang reason nga napakay ginhawa, ang reason nga napay kusog, ang reason nga gilugwayan pa sa Ginoo imong kinabuhi is this ayaw kalipti. Nagitawag ka sa Ginoo sa papangalagad niya. Amen. Amen. Ayaw ina imong kagalingon nga mosimba ra ka sa panahon sa na mga balatian, mga abot nimo. Ayaw ina makagalingon mosimba lang ka kung na mga pagsulay kawadon mga abot nimo. Ayaw ina nga mosimba ra ka kay naay birthday or naay bay unsa nga rason diya. Mosimba ka sa Ginoo tungod kay ang Ginoo naghatag nimo kusog, naghatag nimo kinabuhi. Gisuplayan ka sa Ginoo sa tanan nimo panginahanglan aron ikaw mabuhi, aron alagaran nimo ang Ginoo. Dili lang taman alagaran nimo imong kagalingon.
Hallelujah. Amen? Amen. Ipahinumdum ang Ginoo ni Ana. Serve the Lord while naababatay panahon. Nami usa ka senior pastor dito na nakaingon gud siya sa iyang kagalingon. Nangundang siya pagpamasod tungod kay iyang problema sa iyang throat diri. Naglisod siya ginhawa. Sensitive kay ang throat kinahanglan na naa siya sa limpyo nga lugar, aircon nga lugar kay iyang kung makalanghap siya o kanang makaginhawa siya kanang hangin nga sa tawag na dili presko, posible ma-infect niya ang tutulan. Kaya balo while naga-istoryahan na mi anak niya, ingon siya, kaya balo ka dong, usa sa pinaka na-miss na ko kaayo or gimingaw kay ko dong, mao gito sa panahon nga piskay pa kayong lawas nga makapangalagat pag ko sa Ginoo. Karon do maglisod ko dong, kaya nga naman kung pugso na ko akong lawas dong, usahay maako na kong balatian, maatop sa ospital, magasto sila pag-ayo. Nara siya, kanuna siyang kwarto. See, ato privilege kita. Kaya nga naman, we can serve the Lord. Amen? Amen. Napatapis kayo sa lawas. Kaya balo ba mo, kung muadto ka sa ospital, ang ipaampo gyud sa mga tao nga narito, maayo ang ilang mga balatian. Nga naman, tungod kay gusto sila nga mapiskay. Amen? Amen. Muna. Pero hinumduman nato. Hatagan ta kapiskay sa Ginoo panglawas aron pagpangalaga sa Ginoo. Tanaw na to ang kinabuhi ni Isaiah. Isaiah chapter 6 verse 8. Unsay ingon ni Isaiah diha, ug nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa man ang ako ipadala o kinsa man ang muadto alam kanako, unya mingon ako, ania ako. Ania ako, padala ako Ginoo. Pagkaanindot nga kasing-kasing na igsuon, ganian ni Isaiah. I believe na igsuon kita kitawag sa Ginoo sa lain-lain nga pamaagi. Namamot ang panahon sa second coming. Siratan na sa Ginoo ang pertahan. Ay kuhaon na, lalino na niya ang tanan niyang iya. Lisod na kayo sa papangalagad sa Ginoo may igsuon. Nga na panahon na. Lisod na kayo may igsuon. Ingon si John sa iyang sulat. Paliw ko. Diba? Tarawan na ito na. Ganina, gibasa na ito na ganina. Unsa may pinakapunto ni Ana. Diyan gituwag si Pedro sa Ginoo. Unsa may buong pasabot ni Ana. Feed my lamb. Meaning, alagari ko. Alagari ko. Hallelujah. Amen. Amen. Alagari ang Ginoo. Serve the Lord while naapakay panahon, napakahigayon na igsuon. Kaya ang kinabuhi nga naara to karon, panalangin na sa Ginoo magihapon niya kanato. Amen. I-enjoy mo na to ang mga panalangin sa Ginoo, but dili na to kalimtan nga ato pong gahinan ang panahon ng Ginoo sa pag-alagad nato diha kaniya. Amen. Ingon si Pedro, nag-ingon siya sa 1 Peter. Okay, palihog lang ko, diretso na lang sa commitment. Diri na lang sa kaadunare Hudson. Okay. Tapuso na ako na sa usa ka story. Palihog ko, kato si Adunare Hudson. Kini nga tawo is, next pa. Kini nga tawo, usa siya kabadlungon. Saya kapag kabatanon sa unang panahon, ayaw sa pag-next. Saya pagkabatanon sa unang panahon, nagpapadlong siya. Miabot sa panahon, naikrusada, naitabo, na-encounter niya ang Ginoo, nausap ang niyang kinabuhi. Diya nga nausap niyang kinabuhi, gihatagan sa conviction sa Ginoo, nga isang yaw yung pulong sa tao wala nakaila. Kung nabati siya, nga isang yaw niya ang pulong sa Ginoo sa lugar nga wala nakaila. Kaya bala ba mo? Niadto siya sa Burma. Ang Burma during at that time, usa ka nakasanaasod, nga dili mo ila sa Ginoo, lahi ilang pag-ila sa ilang Ginoo. Wala sila nag-ila, si Jesucristo ilang Ginoo. Lahi ang ilaang relihiyon, lahi ilang pagtuo. Dito siya nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nung sila pag hinusol mo, palit mo sa Ginoo, ila si Ginoo Jesucristo. Kung sa'yo nagtabo, gitakop siya.
Gidakop siya. Pagpadakop niya dito, kung saan niya tabo. Gidakop siya dito, sulod, kung nasa sa kaprisuhan, naangkon niya ang kitawag heartbreak. Kung saan grabe, nabuak pag-ayo yan kasi naguol pag-ayo. Dahil naman, 7 ka tuig siya nag-antos pag-ayo sa prisuhan nga ayang sala, maura nagwali sa pulong sa Ginoo. Dahil naman, nagutom siya dito. Pag about 17 months siya nga gitorture dito, liman ka, kada adlaw ka atuon. Ipaluko ka dito atong naibangko. Latiguhon ka, pila ka latigo. 7 years of subject or incredible mistreatment, meaning gipasakitan siya sa pag-ayo, sulod sa 17 ka bulan. Ilang taon na ito na. Pagkalisod. Ay say, diha nga, yatagan sa panahon nga sulod sa 7 ka tuig. Tama naman siya nga, okay, nakalahutay ka sa tanan nga pagtrato dire, kagutom nga ni, makagawas na gyud ka. Di ba mo sa paggawas niya? Ingana siya sa head, sa warden. Ingana siya. Sir, kaya makagawas naman ko. Pwede ba akong hangyo nimo? Na magpadayon ko og wali sa pulong sa Ginoo. Gina siya, nabuang na ka, depreso na pud ka dire, balik. Pero ingana ang warden, nakahuna-una ang warden. Ingon ang warden na usa, ingon ang warden, I fear that they might impressed. Ingon ang warden nga, sige, mapadayon kag wali. Kabalo jud ko na ang imong mga labod diri sa luyo, ang imong kasinatian diri mahimo na dako nga kadaugan sa pagpangalagad nimo sa Ginoo. See, wala siya miundang sa pagpangalagad sa Ginoo, bisan pa agi siya o grabe kay mapagsulay. Kaya naman nakita niya na ang pag-serve sa Ginoo dili kabayaran sa salapi o bulawan. Amen. Amen. Akong nasabda na sa panahon nga gitawag ko sa Ginoo. Ginoo, gitawag ko nimo. Nakoy trabaho, nakoy income, ani. Lord, usara kong gihangyo nimo, ayaw ko biyahe. Never ang Ginoo nagbiyak na ako yun. In my personal life, nangalagad siya. Yes, niagi ko nga, kawadon na kawadon sa pinansyal, balatian, unsa nga pagsulay nga ako ni Akuman, but still naasa kong una-una, Lord, dili gyud ko muundang sa papangalagad. Sa panahon diri bitaw na malay ko. Nigati diri, si Kuya Jess akong giistorya. In behalf, siya may nangamahan. Ning anak di ko niya Kuya Jess. Kuya Jess akong tawag nga pagkabaso. Dili gyud ako ni kaligtan. Kaiyam ni si Ginoo. Makadayon ko sa papangalagad niya. Nga si Kuya Jess, nakasabot ko na rin. Magigakos ko niya. Salamat ko sa Ginoo. Ang kining pamilya usa ka dako nga panalangin because I believe kining pamilya ipanalangin na sa Ginoo ug kining tibuok nga pamilya pagalawason gyud niya sa pagalawason gyud sa Ginoo. Amen. Amen. Amen ba? Magpaka na tong Ginoo niya na. Because these people nangalagad sila sa Ginoo. I believe nindot kayo sugumon na one day in the blow of the trumpet narata sa langit mao ba nato ang tibuok natong pamilya. Mga maginikanan, not your responsibility that ay ng mga anak sa church because diya sila makadungog sa pulong sa Ginoo, diya sila ma-encounter ng Ginoo. Kanindot bang ay lang tao no, malipay sa kamahan, ginahan, badalan niya ang iyang mga anak sa panimbang. How much more kung naratas sa langit? Parting nindo tayo kayo ma-experience mo yung so. Hallelujah. Amen? Amen. Dayo sa ka-statement, gibuhian niya. Kinatawhan na. Ingon siya, to follow Christ wherever He leads me to do His will, no matter how difficult it is. So, sa pa kalisod, yan, we will continue to serve the Lord. Amen? Nala ko picture na ipapkuhan sa inyo, ha? Next. See, nakita niyo na yung bahana? Hello? Amen. Sayang pagkatao, say klaro nga kamot, say klaro nga tiil. And yet, lantawa, nakaserve siya sa Ginoo,
despite sa situation. Kita, kumplito tagkamot, kumplito tagtiil, and no reason, walay rason, na dilitang ng kapangalagad sa Ginoo. Amen? Because we are created to serve the Lord. Amen? Amen. Remember the letter S says, serve the Lord with gladness and with joy. Amen? Amen. Kaya sa yes means, mas pasabot na na, mangalagad, itong basahan, 1, 2, 3, mangalagad kita sa Ginoo sa tibok na puso, kasing-kasing o o kinabuhi. kinabuhi. This is my outline of my message. Commitment, meaning responsibility na to diya sa Ginoo. Kung may ta sa Ginoo, if the Lord will ask, mata na ang Ginoo sa to karon sa inyong mga pangalan. Jojo, do you love me? Yes. Remember this word. Yell, endure, Serve. and serve. If the Lord will ask us, do you love me? Yes, Lord. Yes. Paliw ko ni Jesus Christ. Last. Next pa. Yes. Next. Atong sudungan pagaya ng because this person, his name is the Lord Jesus Christ. Wala niya ingogno ang buluhaton isan pa sa pinaka lisod, pinaka sakit. Gibuhat niya ang tanan to serve us. Remember, kining gibuhat niya 2,000 years ago aron kita giserbisyuhan ta sa Ginoo 2,000 years ago aron ang tanan nato mga sala sa unahon na kasing-kasing pagpati pinulungan sala sa natagog aron ang tanan iyang mapasaylo ug hugasan sa habiling dugo because He loved to serve you. And the Lord asked you, the Lord Jesus Christ asked you, anak, do you love me? I hope and pray that your response is yes, Lord. I love you. I will trust you. I will endure, and I will serve you, Lord, sa katapusan nako na kinabuhi. Hallelujah. I request everyone, minindugtan tanan, as I will close this message in a simple prayer. Hallelujah. Manindugtan tanan. Yes, O God. Hallelujah. Yes, O God. Thank you, Lord, for your message. Ipabot ka namin. I believe, Lord, nagpanglihok ka. Nagpanglihok ka sa kinabuhi Ginoo. This is the reflection. Ang kini nga hulagway Ginoo, that is the reflection of your love and passion para kanamo Ginoo. Your commitment kanamo Ginoo. Lord, salamat kayo. Pag-apunta sa Ginoo. The Lord asked you today 3 times. Gusto na ako matubag mo, honey. Do you love me? Yes, Lord. Again, the Lord will ask you, do you love me? Yes, Lord. Binero man kayo, no? Again, for the last time, mga katauhan, kamay na ba yung mga hindi mo sa Ginoo? Do you love me? Yes. Pagpakan natin ang Ginoo niya. Hallelujah. We will pray. Lord, salamat kayo. Yes, Lord. Kautuhan, Ginoo. Before I will continue, let us pray one another. Sabat mo nga pag-ampo, knowing ka mo nag-ampo niya sa Ginoo. Ginoong Isus, Noong Jesus. salamat kayo Salamat kayo. sa aming sahi, Mensahe. gipaabot ka namo. Paabot ka namin. Ginoo, nakita nimo, Tani mo. ang kinatibukan akong kinabuhi. Natibukan akong kinabuhi. Usahay pakyas ko, Sa ipakyas ko. kung daghan ko mga butang, Ano nawalan mo kay muti. mo kayo. Ginoo, salamat kayo. Salamat kayo. Na libre imong kapasayloan ka namo. Pray mo sa ilo. Na igaw kayo mong habiling dugo sa pagpasaylo ka namo. Ginoong Isus, Jesus. tabangin ako Kaya sa akong mga kahuyangon. akong kahuyaw. Nga Lord, na mahimong tinuod, akong gipamulong, akong pakigsaad, Pakisaan. kanimo Ginoo. Kanimo. Nga dili ng tama sa baba,
Kung dili ako makinabuhi, Ginoo. Tabangi ako, Ginoo. Sa pagsalig, sa paglahutay, sa pagmalagad ng kanimo, Ginoo. Sa katapusan nga ginhawa, no, sa akong kinabuhi. Salamat, Lord. Nadadawat na ako, Ginoo. Ang panalangin, Panalangin. kanimo, Ginoo. Kanimo Ginoo. Ug salamat, Ginoo. Salamat Ginoo. Nadawat po na ako ang kapasayloan Pasayloan. sa akong mga sala. Na magpuyo na ko karon, Ginoo. Puyo. Na malinawon, malipayon, uban kanimo. Kinita na ng pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. I will pray. Lord, salamat kayo. We thank you, Lord. Buhay yun ka nga Diyos mong dilagaran. Yes. Ikaw nagahikap sa mata kasing-kasing ka na mo, Ginoo. Pagkadako yun ka, isa mong bukma ka na mo, Ginoo. Lord, salamat, Lord, nga imong gipainit, gilapas ang paghigugma ka na mo. Pinaagi sa mensahe di paabot ka na mo karon, Ginoo. Salamat kay Ginoo. Na ikaw yung kanunay ang Diyos, nagatiman ka na mo, nagpangga ka na mo, nag-amuma ka na mo, Ginoo. Kung wala minimo talik di Ginoo, wala minimo biyay, Ginoo. O salamat, Lord, sa mensahe di paabot nimo ka na mo, Ginoo. Nga naglandag, kung naghatag ka na mo paglaom, o kadasi, Ginoo, sa pagpadayon, sa pagpangalaga di ka na. Kaya na ay ganti nga naghulat, Ginoo. Ganti nga dili mabayaran sa salapi ni Bulawan, Ginoo. Mao gyud ang kinabuhi walay katapusan, Ginoo. Ubandiha kanimo, Ginoo, sa imong gingharian nga naa sa langit, Ginoo. Nga giandam na nimo, Ginoo, sa imong katawan ning dapita, Ginoo. Ug salamat, Lord, sa mga kalag nga Ginoo nga pagkadadon pa nimo ang dapita, Ginoo. Kaya alam iwason, Ginoo. Ug salamat sa mga kalag, Ginoo. Nga imong gibago, Ginoo. Ang ilang una-una kasi. Lord, salamat din kay Ginoo. Yes. Dili na kami takos, gihimo mo takos, Ginoo. Tungod kay ikaw na igugma, kanamang Ginoo. Salamat, Ginoo. Atong kantahan ang kinabuhi ko, ang kinabuhi.